mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces mula 2025 to 2030. Pwede mangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansin ng gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading, depende sa kung anong mapipick up pong energy. Anyways, kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi po, edi dito na. Ito ang last deck. Hindi ko masabi kung ito nga ba talaga ang last deck. Kasi, depende sa magiging ending. Pero, alin man sa dalawa yung magiging last deck. Pero wait lang, inom lang ako ng tubig. Kasi ubo ko na ubo. Sabihin, kaya lang. Nabasa naman yung salamin ko. Simula na tayo habang pinupunasan ko ang salamin ko. So sa case na to, parang dalawa yung nakikita kong senaryo, positive at negative. Doon muna tayo sa negative. Magdadalawang isip kasi yung iba sa inyo na nasa work. May work na siya, pero for some reason magiging salawahan siya o ewan ko, parang gusto niya pa ng something new. May work na siya, siguro dahil hindi na siya masaya sa current job niya. Parang gusto niya mag-explore ng yun nga, bago. Ang dating kasi magre-resign siya para i-pursue yung bago. Kaya lang toxic din yung pangalawa. Hindi niya alam, toxic din. O baka nga mas toxic pa yung pangalawa. So sa madaling salita, hindi na advice na mag-resign kung permanent na sa work sa 5 years na to, o else mas toxic yung susunod na career. Yun yung negative. Yung positive, ano nga bang positive dito? Mag-e-end na ang kalbaryo para sa iba sa inyo. Sabihin natin matagal nang walang work, edi ito, may new job na. So anything na para bang nagkukos ng conflict sa topic ng career, lalo na kung mangyayari na to ng 2024, tapos sasama to hanggang 2025 to 2030. Sasama siya, oo. Pero mag-i-end din yun. Okay? Hindi siya pangmatagalan. Mag-i-end din siya sa pagitan ng 2025 to 2030. Ay, 2020-30. 2020 to 2030. Okay? Mag-i-end din yung problem na yun.
Actually, kung dito work ay marriage na kinakalbaryo. So, anything na, yun nga, conflict sa dalawang yun, mag-i-end. Okay? Wala nang problema. So, punta tayo dito sa susunod na deck. Ano to? Cyclist. The feeling. Ano to? So, ang dating sa akin, sa 5 years na to, may tutulong sa inyo para marating nyo ang gusto nyong marating. Okay? Kung saan mang destination ang gusto nyo, anong goal ang gusto nyong makamit, may tutulong. Okay? Regardless kung ano pang klaseng pagsubok along the way ang ma-experience nyo pare-pareho, di kayo susukuan nitong taong to na sinasabi ko na tutulong sa inyo. Talagang desidido siyang tumulong. So ano pa? May isip parang willing, may taong willing mag-sacrifice para lang sa inyo. Grabe. Sino kaya yon? Diba? Tatay niya siguro. O someone na lalaki. So tatay, kapatid, asawa, basta lalaki. Lalaking may edad na. So kung kapatid, di mas matanda sa inyo to na lalaki, o uncle siguro, tatay, grandfather, boss, teacher, basta lalaki. Pero probably mas matanda sa iba sa inyo, malaki ang tanda. Pero siguro nga tatay to. Tatay sa iba sa inyo na yun nga, pag-aaralin, baka college pa yung iba sa inyo, o magka-college, o baka may pagka-college, o may anak na nagka-college, na yun nga, kung di man tumama sa inyo to, di doon sa kanila, na willing magsakripisyo yung tatay para lang mapagtapos yung anak. Ganyan, pwede rin, di ba? O kapatid siguro, nagpapaaral yung kapatid, yung kuya sa kapatid niya, o uncle siguro, basta lalaki dito, basta lalaki na lang in general, mas matanda sa iba sa inyo o sa anak nyo na willing tumulong para lang maging successful. Ganun Ito, dagdag info. Ano naman yan. So, ang dating sa akin, magiging busy yung 2025 to 2030 para sa iba sa inyo. Pero kahit gano'n na sobrang busy, magiging flexible naman. Yung iba sa inyo, matututo siguro sila ng time management o maging flexible, resilient, perseverance, na wag sumuko basta-basta sa kabila ng lahat-lahat ng pagsubok. Kasi sabay-sabay sila Nakita nyo, nagja-juggle to. Sabay-sabay yan na kakarapin ng iba sa inyo, pero hindi susukuan. Whether problem yan o blessing, sabay-sabay na darating na parang willing yung iba sa inyo na i-juggle sila tulad nito. Pag sabay-sabay yung paghawak, pag-handle, lalo na siguro yung pressure.
pressure ng iba't ibang klaseng pagsubok o task sa trabaho. Na yun nga, kahit ma-pressure sila, hindi sila susuko yung iba sa inyo. Anyways, punta na tayo dito. Babasahin ko na lang. Dali naman itong intindihin. Extra message o advice sa 5 taon na to. Baka doble. Thank you, universe, for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perceptions that I can see what is of the highest good. There is nothing sexier than my authentic truth. Energy flows where my intention goes. Through prayer and meditation, I create a ripple effect of peace in the world. At ang huli, kasi doble. I'm unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.